parang konti ang excited. Konti ang gustong kumain ng tanghalian. Pagkain ng ating espiritual, Hindi pang, hindi pang ano. Kaya, excited na ba makinig? Amen. Dahil ito yung tamang pakikinig talaga na ito yung pinaka-excited natin. Dapat ma-excited tayo dahil ito yung ating pagkain ng ating spiritual na muli natin ito gagamitin sa buong isang linggo para tayo ay kahit lumaban tayo sa mga pagsubok, dumaan tayo sa mga pagsubok na mahihirap, ito yung ating panlaban, ito yung ating kalakasan, ito yung ating espada, yung salita ng ating Panginoon. Panghawakan natin ito dahil ito yung ating armas. Kaya dapat walang masayang sa mga oras nito dahil yung salita ng Diyos ay ito yung ating armas sa buong isang linggo. Makikipaglaban tayo sa buong isang linggo, kaya gamitin natin ito dapat para tayo ay sa sunod na linggo, nakatayo pa rin tayo na matibay na pananampalataya. Kaya dapat natin panghawakan ang salita ng Diyos. Kaya sa araw nito, at ang gagamitin ng ating Panginoon, so ito po yung taong ito ay proud din ako dahil sa dami na mga pinagdadaanan, mga pagsubok sa kanyang buhay, talaga naman na si Lord lang ang kanyang tinitingala. Si Lord lang yung kanyang kinakapitan. Kaya nananatili siyang nakatayo na may kalakasan dahil nandun sa Panginoon yung kanyang tiwala. Isa siyang na siya po ay isang tatay na talaga naman masigasig din na tatay dito sa ating church. Talagang nakaka-proud ito. At sabi ko nga, kailan kaya din yung aking tatay din, yung aking partner, na sana, yun din yung pinaglalaban ko sa Panginoon, na sana maging ganun din, na maging masigasig siya. Kasi parang lumilihis na naman siya sa daan, pero patuloy ko ito pinaglalaban sa Panginoon. Kaya itong taong ito talagang proud ako sa kanya na gagamitin ng Panginoon na walang iba kundi, hindi ko na patatagalin, walang iba kundi si Brother Arnel De Loria. Grabe. Sobra po akong na-bless at na-flatter doon sa introduction ng ating kapatid. Kinabahan ako na hindi malaman. Okay, so napaabuti ni Lord, no? Plano ko talaga mag-back out sana ngayon kasi di talaga ako prepared mentally, spiritually. At nalaman ko Friday pa lang na ako pala yung magpipreach. Pero napakaganda naman nung tema natin. Kaya andito pa rin tayo kasi yung tema natin is about faithfulness. So, pinapatawad na kita dahil sa late na abiso. Okay lang yun. Di mo kailangan mag-explain. Siguro ito talaga yung gusto ni Lord. Gusto niya na makarinig ang bawat isa ng sariwa na mensahe, talagang fresh from the oven, fresh from revelation from God. So, ayan. So, di ko napapatagalin, no? Napakaganda naman kasi ng tema natin is about faithfulness ni Lord. So, nung last week, di ba, nakarinig na tayo ng about sa faithfulness ni Lord sa pamagitan ni Pastor Ruben. So, ngayon, hindi na ako mahirapan ipaliwanag sa inyo kung gaano ka-faithful si Lord. So, eto, back up na lang to doon sa mensahe na yun, no? So, ang mensahe natin is bigay ko lang yung verse, pero bago yan, mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord. Thank you for this moment, Panginoon. Salamat, Lord. At ako pa rin, Lord, ay ginamit mo sa mga oras na ito. You still give the word, Lord, na kakailanganin namin sa araw na ito, Lord God. And I know, Lord, you are being pleased, Lord God, every time, Lord, na pinipili pa rin namin sumunod sa inyo, Lord. Kahit kami, Lord, hindi namin ramdam, hindi namin, may mga times na hindi namin, Lord, na-anticipate or nawawalan kami ng faith, Panginoon, Lord. You're still faithful, Lord God. Sabi mo nga, Lord God, sa iyong salita, Lord, kahit kami hindi naging tapat, Lord, ay nananatili kang tapat, Lord God. Kaya, Lord, salamat, Panginoon. This is our motivation right now, Lord God. Nalalapit kami sa inyo, Lord.
Hindi dahil sa kami tapat, hindi dahil sa kami mabuting tao, kundi dahil mabuti ka, Lord, at tapat ka sa amin, Lord God. Open our eyes, open our ears, open our discernment, Lord God. At nawa, Lord, na mangusap ka sa mga kapatid kong ito, Lord, sa pamagitan ng mensahe na ito, Lord, na aking papahayag. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen. So, basahin ko lang yung verse, no? So, yan. So, ang verse po natin is sa 1 Thessalonians 5:23 to 24. So, sabi po dito is, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So sa Tagalog po, sinasabi ni Paul na si Paul po pala yung nagsasalita dito sa mga taga-Thessalonica. So ito pong taga-Thessalonica, isa po ito sa mga hinahangaan ni Paul sa kanila pong pananampalataya. So yung mga taga-Thessalonica po ay isa sa church na talagang binibida ni Paul saan man siya pumunta. Dahil napakagandang halimbawa. Ginagamit niyang halimbawa itong mga taga-Thessalonica sa kanya pong pangangaral. At ayan po, sumulat siya sa mga taga-Thessalonica ng mga sandaling ito. At ito, ayan. So sabi niya, sa 24, the one who calls you is faithful and he will do it. Ayan. Ayan. So yung Tagalog nga muna, kuya, basahin natin yung Tagalog, 23. Ayan. At pakabanilin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon. At yung sumunod po na verse, sabi doon is, ayan, tapat yaong sa inyo'y tumawag, at gagawin rin naman niya ito. So sa English, the one who calls you is faithful and he will do it. So nakakatawa, no? Dahil before, ang pinreach ko dito, di ko malilimutan, is yung holiness ni God. So ito yung sa pinaka-attributes niya. Pangalawa naman, ito, yung faithfulness niya. So isa ito sa attributes ni God na talagang kailangan natin malaman, no? Kailangan na natin malaman na tapat ang Diyos. Yan. So sa ano po, pansin po natin sa mga business, ito po inaral ko lang din kanina. Nagsisearch ako. Maraming nagki-quit. Sabi dito sa pag-aaral or sa survey na 20%, approximately 20% ng mga business yung nawawala bago pa lumipas yung isang taon. O sino po bang mga nag-business na rito? Yan. Gaano katagal? Ilang ano na? Kamusta naman yung business natin? Tumagal ba ng isang taon? Si Snora, may business yan, pero ilang taon na, di ba? So, praise God. Kabiyaya ni Lord. Yan. So, sino pa mga nag-business? Ako before, nag-business din po ako ng hotcake. Nung pandemic po, nakulong kami, na-stranded ako dun sa bahay ng asawa ko sa San Mateo. So, noong una po, kumikita hanggang sa nagpautang yung asawa ko hanggang sa hindi bumalik yung kita dahil walang trabaho, walang makabayad. Pero okay lang. Ayun, nalugi yung business. Pero biyaya ni Lord, nakasurvive kami dahil dun sa lugar nila maraming mga kangkong, may mga prutas, may mga nagbebenta kami ng mangga, nagbebenta ako ng kahit yung may mga bote doon na tinatanim ng papa niya sa mga sa lupa. Binenta ko po yun. Kasi malakas sila uminom doon sa lugar nila. Yung mga, doon imbak. So, ayun po. Yan. So, relationships. Yan. So, sabi po sa US daw po, kasi legal ang divorce doon, 40-50% po ng marriage is nauuwi sa divorce. So, hindi nag-work out. Sad, di ba? Kasi legal sa kanila yung divorce eh. Sabi doon, after ito may duration pa, 5 years. 5 years lang ha. So, habang tumatagal, bumababa yung chance. So, 5 years, 40-50% nagdi-divorce ang lahat. So, sino ba dito yung kinasal na ng 5 years na mas matagal na sa 5 years? So, mapalad kayo kasi yung years na yun, ito yung crucial.
No, 40 to 50% ng is nauwi sa divorce. Sa Pilipinas, nakakatuwa, 1.9% lang. Wow, palakpakan po natin yung mga Pilipino dyan. Wow, wala kasing divorce. Hindi, kasi mahirap eh. Oo, sa atin, may divorce naman na sa atin, may annulment, pero napakahirap, di ba? So, iniisip ng mga Pilipino, kaysa mag-aksaya, pahirap na nga sa akin yung asawa ko, pahihirapan pa ako sa paghihiwalay, sa divorce, di ba? So, pinipili na lang natin di ba? Mag-suffer. Pero okay yan. Kalooban ni Lord yan. Okay. Sa ngayon, yan. So, ayan, dito naman po. So, marami pong nagkikwit sa business, marami nagkikwit sa relationship. Ayan, nauwi sa divorce. At ito yung matindi, nagkikwit sa buhay. Meron na ba dito muntik na mag-quit? Ayoko na mabuhay. Gusto ko nang tapusin ko na to. Di ba? Marami po ngayon. Sa Japan pa lang, meron silang gubat doon na kung saan legal. Pupunta sila doon, legal, pwede sila mag-big tea doon, gawin nila yung gusto, napakaraming napupunta doon. Diba? Nakalimutan ko yung pangalan ng lugar. Ang pangalan ng lugar ko ya? Yung forest na yan, basta yung forest na yan, doon sila suicide forest po. No? At ito, bago lang, di ba? Yung anak ni Kim Atienza na si Eman, grabe. Nakakalungkot, halos nasa kanya na lahat, di ba? Mayamang tatay, mayamang pamilya, privilege, nasa kanya na, pero sumuko siya, nag-quit siya, ayoko na mabuhay. Di ba? So, masakit, di ba? Hindi pala yung iba, hinahangad natin yung mga bagay na meron siya, na wala sa atin. Pero tayo dito, buhay. Di ba? Siya na nasa kanya lahat ng bagay na hinahangad natin, pinili niya na mag-quit. Di ba? Pinili niya mag-quit sa buhay. So tayo dito, di ba? Wala sa atin yung mga bagay na yun. Hindi tayo mayaman, hindi tayo pero anong meron tayo kaya? Ano kayang meron tayo, no? Yan. So, ayan, sa ministry naman po, sa mga nag-start ng ministry, simbahan. Sa US naman po tayo din, no? US pa rin, 38% ng church po nagsasara. Ngayon, within 5 years din po, yan. So, nagsasara na, hindi pa sila umaabot ng hindi. Actually, 1 year lang pala to. 1 year. Within 1 year, nagsara na sila. Biruin mo, ganun kalaki sa ano na yun. Hindi ko lang alam kung accurate yung survey na yun, kasi sinearch ko lang siya sa internet. Pero yun yung sabi doon sa survey. Ano kaya yung mga dahilan bakit kaya nagki-quit yung mga yung mga sa business, sa relationship, sa life, sa ministry? Sa tingin nyo, ano kaya yung reasons bakit napanghihinaan hanggang sa umabot sa point na nag-give up na? Di ba po? Meron bang may idea? Ito, ngayon lang sa akin ni Lord, in-impress ni Lord kung ano yung mga reason. Actually, dalawa. Maraming reasons, pero ito yung pinakamahalaga itong dalawa. Yan. So, una, reasons. Yan. Lack of resources. Ayan, sa business, lack of resources. Sa study, sa pag-aaral, sa relationship, di ba? Inisip nila, walang pera, ganyan. Kulang, wala silang resources. Ayun yung number 1 na reason, kaya marami nagki-quit. Di ba? Wala na eh, di na kaya ng negosyo namin, wala nang kita, ganito, ganyan. Quit na tayo. Di ba? So, sa relationship, hindi kaya pakainin yung anak. O kaya tinalikuran na ni tatay. Pumunta na sa iba. Dahil yung iba na yun, mayroong mapera yon. O iniwan na yung tunay na pamilya para sumama sa mayaman o sino man. Di ba? Pwede rin sa babae, pwede rin sa wife, ganun. So, because they think they have lack. Kulang. Di ba? May kulang eh. Hanapin ko yung 5% na kulang. Iniwan niya yung 90% na meron siya. Di ba? May mga ganun eh. Di ba? Hinahanap niya yung 5% na kulang para sa iniwan yung 90% na meron siya. So, ayan. Lack of resources. Pangalawa, lack of capability. So, minsan iniisip niya, hindi ako capable dito eh.
Di ba? Halimbawa, nag-aral tayo, gusto nyong mag-doktor, pero hindi ako capable dito eh. Or sabihin natin gustong mag-ministry, pero inisip hindi sila capable. Hindi sila capable pamahalaan yung church. Di ba? So, ayan, kahit sa pamilya, hindi siya capable na alagaan yung mga anak niya. Di ba? Hirap na hirap siya. Irritable siya, gano'n. Pinili na lang talikuran yung pamilya nila. So, ayan. Marami sa mga nagpupursue ng dream nila, nangangarap na maging ganito, pero hindi nila ginawa kasi tiningnan nila yung sarili nila. I'm not capable to do it. So, I will quit. Paalam na. So, kahit ako po maraming experience sa ganito, marami akong bagay na gusto na hindi ko kaya, naisip ko, hindi ko pala kaya eh. Una, excited ka kasi parang, wow, kasi parang may napanood ka na ganito, si ganyan. O napanood ko si Manny Pacquiao, wow, ang galing, successful from rags to riches, di ba? So gusto ko na rin mag-boxing, gayahin ko siya. Pero nakita mo, hindi pala ako capable doon. So, nagawin yung bagay na yun. Diba? So, kayo, ano ba yung mga bagay na pangarap nyo na tinalikuran nyo dahil tingin nyo, you are not capable to do it. Yan. So, ito yun, dalawa lang yung nakikita akong rason. Ewan ko kung meron pa kayong ibang rason. Pero ito lang yung nakikita akong pinakamahalagang rason nung bakit nagki-quit yung mga tao sa anumang area ng buhay nila na dapat hindi na nila pinaglaban. So, yan. So, alam naman din natin, pag wala kang capability, parang napakabigat sa'yo, di ba? Napakabigat ng bagay na gawin para sa'yo. So, eto yung ano naman yung tingin natin solusyon para hindi tayo mag-quit. Para hindi tayo umayaw na lang pag dumating na yung nahirapan ka na, hindi na masaya, nagsawa ka na. Ano yung mga bagay na dapat mong alalahanin o i-remind sa sarili mo para hindi ka sumuko o hindi ka mag-quit? Di ba? So, ito po yung number 1. So, we need to remind ourselves who called us. Pag meron kang bagay na ginawa, lagi mong alalahanin kung sino yung tumawag sa'yo para gawin yung bagay na yun. Di ba? So, yan. So, kagaya nga ng verse natin, no? Sabi doon na, the one who calls you is faithful and he will do it. So madalas, ang mga tao nagki-quit sa mga bagay na hindi naman kasi talaga sila tinawag para doon. Yun. So we need to know, tinawag ba ako dito para gawin tong bagay na to? That if you know that who the one who calls you, and yung number 1 pa na, kailangan mo munang kilalanin yung taong o yung Diyos na tumawag sa'yo. Diba? Kailangan mo munang alalahanin yung mga ginawa niya noon. Diba? Ano ba yung kakayanan nitong Diyos na to na tumawag sa akin para gawin tong bagay na to? Yan. Diba? Kaya napakahalaga na nandito tayo ngayon eh. Dahil dito sa church, pinapakilala sa inyo ang Diyos. Pinapakilala namin sa inyo na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makapangyarihan. Di ba? Naalala nyo yung kwento ni Jesus, di ba? Na tinawag niya yung mga apostol. Sinabi niya, uy, pakainin nyo na yung mga tao. Eh yung nakita nila, Lord, 5,000 tao yan. Kulang pa yung kikitain namin, magtrabaho kami ng ilang taon para mapakain yung mga yan. Di ba? Pero anong nagduda sila, di ba? They didn't know sino yung nag-utos sa kanila. Parang hindi pa nila gaano na-acknowledge kung sino si Jesus Christ na tumawag sa kanila para magpakain ng 1,000 tao. Pero may isang batang lumapit, di ba? So bata, kaya kailangan ng faith natin maging kagaya ng bata. Imposible sa mga apostol na wala silang dala kahit ano. Parang malabo yun, o maaring ano. Pero hindi nila in-offer kay Lord, di ba? Kung ano man yung meron sila. Kasi tingin nila, i-offer ko to Lord, may tinapay ako dito, pero hindi ko ibibigay sa'yo para sa akin na to. Pwedeng ganon, di ba? Hindi natin alam.
meron ako dito isang isda, Lord. Hindi nila inoffer yun. Bakit? Kasi alam nila, kahit ibigay nila to kay Lord, kulang naman to eh. So, sinong lumapit yung bata? Diba? Kaya kailangan meron tayong faith na kagaya ng bata eh. O yung bata lumapit, may dalang tinapay, buti pa yung bata may dala. Yung mga apostol niya, wala man lang dala. Malabo yun. So lumapit yung bata, may dalang 5 tinapay, 5 isda, inoffer kay Lord. O, sapat na to. Buti pa tong mga bata, may dala. Kahit ilan eh, kahit 5 lang eh. Pinanalangin ni Lord. Ano nangyari, di ba? Nung pinag-pray ni Lord, nung biness ni Lord, yung 5,000 na kakain, hindi lang yung mga tao, pati yung mga apostol na busog. Nakakain silang lahat. Di ba? So minsan tinitingnan, di natin inaalam sino ba yung tumawag sa akin para gawin to. Kung yung tumawag sa akin, nagawa nga niya to, di ba? Gagawin niya din yan para sa'yo. He will do it. So yun po yung title ng ating pong mensahe ngayon. God will do it. He will do it. Yan. He will do it. So kung magkano yan, serve mo lang, bigay mo lang, and He will do it for you. Di ba? Because He is faithful. Just remind yourself that God is faithful. Kung meron kakulangan, merong kahirapan, merong bagay na parang tingin mo hindi mo kaya, just, Lord, hindi ko kaya to, pero kaya mo. And God will do it because He is faithful. Just make sure that you, just remind yourself who called you. Di ba? So napakahirap gawin isang bagay na hindi mo alam kung sino yung tumawag sa'yo. Gawin yun. Kagaya na lamang, halimbawa, nagtatrabaho ka. Sige, mamaya na yan. So dito na tayo sa pangalawa, no? Sa pangalawa. So, ito yung una, kailangan nyong malaman kung sino yung tumawag sa inyo. Kailangan nyong makilala, kailangan nyong maunawaan, kung kailangan nyong malaman. Yan, yung kalooban ng tumawag sa inyo. Pangalawa, solusyon para po hindi tayo mag-quit sa kung ano man ginagawa natin. So, pangalawa, we do what we are not called to do. Sometimes, ito yung sinabi ko kanina. Sometimes, nagkikwit tayo na gawin yung isang bagay o parang naisip natin, parang pinabayaan na tayo ako ni Lord. Bakit sobrang hirap ganito? Kasi madalas, ginagawa natin yung mga bagay na hindi naman niya pinapagawa. Diba? Kagaya na lamang ni Jonas. Diba? Gusto niyang pumunta dun sa lugar, hindi siya nakapunta. Hinarang siya ng bagyo. Dumating pa sa point na muntikan pang maano yung barko nila, di ba? O buti, siya, sinabi niya, sige, tapon niyo ako sa dagat. Pero tingnan niyo, pansinin niyo yun, na hindi siya nakarating doon sa pupuntahan niya kasi hindi naman siya tinawag doon. Pero nakarating siya kung saan siya dapat puntahan sa pamamagitan ng isda na ginamit ng Diyos para lamunin siya, biruin mo. Tapos, nakabala pa yung isda. Sarap ng isda, di ba? Maaaring naghahunting ng pagkain, nilunok siya. Yung isda hindi pwedeng kumain hanggat may laman yung bibig niya, di ba? So, nagutom pa yung isda. Dinala siya, 3 days di nakakain yung isda. Tapos, dinura siya doon sa isla na kung saan dapat nandun siya. So, He will do it. Diba? Kahit sa katigasan ng ulo mo, kahit hindi ka tapat, mananatili siyang tapat. Diba? Dinala pa rin siya doon sa lugar na dapat nandun siya. Diba? So, ganun katapat ang Panginoon natin. Diba? Imagine Samson. Ba't ganun ang kinahinatnan ni Samson? Diba? God has a beautiful plan to him. Kung tutuusin yung pagkasilang kay Samson, isang miracle. Diba? Maihahalin tulad to kay John the Baptist. Na baog yung nanay niya, may nagpakitang anghel sa kanya, pinangakuan itong batang ito, isasanctify mo, itatalaga mo sa Diyos. Diba? Bawal siya painumin ng alak, bawal putulan yung buhok niya. Napakadakila ni Samson kung tutusin. Para siyang si Jesus, actually. Kaso ang lakas ni Samson, physical, ang lakas ni Jesus, spiritual. Pero pinakita rin sa pamamagitan ni Samson, pinakita rin ni Lord kung paano siya magtatagumpay. Di ba? Namatay si Samson, sabi sa
verse, namatay si Samson pero mas marami pa yung natalo niya. O yung victory niya, yung pagkapanalo niya, mas dakila pa kesa nung nabubuhay siya. Di ba? So si Samson, nakita natin, napakamasuwayin ito. Nakita natin na bawal sa kanila yung magmahal ng ibang lahi, di ba? Pero sabi doon, nagmahal siya ng Palestinian. Di ba? Nagmahal siya ng maling tao. Pero ano sabi doon? Pero hindi nyo, sabi doon sa Bible, hindi nyo alam na yung ginagawa ni Samson ay kalooban ng Diyos. Di ba? So hindi natin alam, kalooban pala ni Lord na magmahal siya ng maling tao, ng Palestinian. Kasi nais ng Diyos na magkaroon ng conflict doon sa Palestinians at sa Israel. Dahil nung time na yun, nasakop na sila ng Palestine at ayaw na nilang pumalag. Nakontento na sila, sige, sakupin nyo na kami. Okay na yun. So, eto, gusto ng Lord na lumaban sila, kaya ginamit ng Diyos si Samson para mag-create ng fire between them. Diba? So, imagine, di alam ni Samson nung calling niya. Ang calling niya lang is maging, hindi dininig ni Samson yung calling niya na maging hukom, pero nandun pa rin talaga. Sovereignty ni Lord, yung kung ano yung plano niya kay Samson, nagawa pa rin niya. Di ba? Ganun ka-faithful si Lord. Isipin nyo. Si Samson, babaero. Si Samson, nagmahal ng maling tao, pero ginamit pa rin ni Lord. Naging tapat pa rin siya kay Samson kahit naputulan na siya ng buhok. Humiling si Samson na, Lord, bigyan mo pa ako ng lakas kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon para magawa ko tong bagay na to. Diba? Para maiganti niya yung mga mata niya na binulag siya ng mga Palestinian na yun. At yun sa pamamagitan ng kapangyarihang binigay sa kanya ng Diyos, naguho niya yung templo na titipunan ng mga Palestinian. At ang daming mga kalaban, yung mga nandoon, mga opisyal ng mga Palestine. Para itong Malacanang yung ginibha niya. Hindi yung mga senador, mga makapangyarihang tao yung namatay dito, pangulo. Di ba? Yun yung natalo niya. So nagawa ni Lord yung purpose niya kay Samson. Nainisip natin, kawawa si Samson, sawi. Pero nanatili pa rin, naging tapat pa rin ang Diyos, nagawa pa rin niya yung plano niya sa buhay ni Samson. Di ba? That's how God is faithful even to Samson. How much sa'yo na nakakilala sa Panginoon? Diba? So, si Moises, nakipag-argue kay God. Sabi niya, hindi ako capable sa gagawin mo, Lord. Utal ako. Diba? Wala akong kakayanan yan, dyan. Siguro nung kabataan ko, Lord, pwede. Nakapatay ako ng kaya kong mambugbog, kaya kong diba? Nakapatay siya ng Egyptian dahil sa kagusto niya ipagtanggol yung kanyang kababayan. Pero ngayon, yung naging dahilan para lumayo siya at maging pastol na lang siya, naging tagapag-alaga ng tupa. At sabi niya, Lord, utal na ako eh. Ngayon mo pa ako tinawag para mag-deliver o palayain yung bansang Israel sa kamay ng Egyptyo. Ako na 80 years old na, ako na utal na. Pero dahil tinawag siya ng Diyos. Di ba? Tinawag siya ng Diyos at tapat yung tumawag sa kanya, nagawa niya kung ano yung pinapagawa sa kanya. Di ba? Napakahirap nung pinagawa sa kanya. Pero nagawa niya dahil tapat ang Diyos na tumawag sa kanya. Sinamahan siya ng Diyos, di ba? Yan. So there is two calling sa atin ng Diyos. 2 beses tayo tinawag ng Diyos, So, unang pagkatawag sa atin, di ba? Yan, sabi dun sa verse, the many are called, maraming tinawag, but few are chosen. So, unang pagkatawag, lahat tayo, buong mundo tinawag ng Diyos. Yan, tinawag tayo para magsisi sa ating mga kasalanan. Ayun yung unang pagkatawag sa atin ng Diyos. God is calling us for repentance. Nagsisi na ba ang lahat? Amen. Ayun yung unang hakbang
sa pagkilala at pagtanggap kay Lord, yung pagsisisi. Yan. So God calling us twice. Una, tinawag niya tayo para magsisi. Yan, take note nyo dito Tinawag tayo ni Lord para magsisi. Yan, that's the first calling. Pangalawa, tinawag niya tayo para maglingkod sa Kanya. Para gampanan kung ano yung ginagawa niya. He called us to be His servant. Yeah. Yeah. So that's the general calling of God. He called us to repent of our sins. Okay. So, then yung pangalawa, yun nga, He called us to serve Him. Yan, kagaya nga ng ni John the Baptist, di ba? Si John the Baptist yung ginamit ng Diyos na boses para tawagin ng bansang Israel sa pagsisisi. Di ba? Ngayon, marami tayong bagay na nagagawa sa Panginoon. Minsan may boses sa loob natin na nagsasabi, pagsisiyan mo yan. Palikuran mo yan. That's the voice of the Holy Spirit na ginamit si John. So, ayun yung tinig na sumisigaw sa puso mo. Yan yung tinig ni John. Na sumisigaw na pagsisiyan mo yan, ginawa mo. Magsisiga. Palikuran mo yan. God is giving message to John and God uses the voice of John to proclaim that message. Yan, ng pagsisisi. So that His calling, di ba? Niyakap niya yun. Hindi siya tinawag para magpagaling. Hindi siya tinawag para gumawa ng himala. Tinawag lang siya para dun sa bagay na yun. But ano sabi ni Jesus sa kanya? Sa Old Testament prophet, siya yung pinakadakila. Di ba? Higit pa siya kay Moises. Higit pa siya kay Joshua o kay David o kung sino man. Old Testament prophet John the Baptist is the greatest. Imagine, di ba? Pero sinabi niya doon, di ba, na yung mga yung mga tao sa kingdom of God, ayan, yung mga tatawagin niya will be, yung pinakalis doon is magiging mas dakila pa kay John. So, sino ba yung mga tinawag sa atin ngayon? Di ba? Na handang maging kagsing dakila ni John o mas dakila pa kay John. Yeah. So, eto, ano po natin, no? How? Paano natin malalaman o madidinig yung pagtawag ng Diyos? Paano ko malalaman, Lord? Kuya Arnel, paano ko malalaman yung pagkatawag sa akin ni Lord? Diba? Parang ano din no? Actually, walang formula, walang kung anumang direct na message na sinabi sa Bible kung paano mo malalaman. It is a mystery. Diba? Iba-iba yung pagkakaalam ng Diyos. Kay Isaiah, nagkaroon siya ng vision sa glory ni Lord. At doon sa vision na yun, nakita niya sarili niya na napakadumi ko. Mamamatay ako nito. Ang dumi ng aking bibig. Nakapagmura siya, nakapagsalita siya ng di maganda o kung ano man. Di ba? Hindi ako, mamamatay ako. Nakita ko ang Diyos. Di ba? Pero anong ginawa ni Lord? Dinampian siya ng baga sa bibig at naging malinis siya. And now he is able to serve the Lord. So that's the repentance. Ayun yung sinasabi ko na kagaya nung ginawa ni Isaiah, nagrepent siya. Nakita niya yung sarili niya, yung karumihan niya. Di ba? I'm a prophet pero marumi yung bibig ko. Di ba? So, ayun yung ni Isaiah. Sa iba-iba naman si Paul, 'di ba? Nakita nyo, iba naman din yung pagkatawag sa kanya. Kagaya nung yung preaching ni Thea, 'di ba? So, iba-iba. So, gusto nyo ba ng ganong encounter? Pero hindi naman natin kailangan antayin yung ganong encounter pa. Merong iba't ibang kaparaanan ng Diyos. Diba? Hindi natin kailangan ikulong siya sa ganitong, ayaw ni Lord nun. Minsan, diba, yung mga nagpipredict na ganitong araw darating si Lord, hindi nangyayari. Ayaw ni Lord na gusto mong i-define, dapat ganito mo ako, Lord, kausapin.
Dapat personal, dapat harap-harapan para maniwala ako na tinawag mo ako para gawin ko to. Hindi na kailangan ganun. Para malaman mo na tinawag ka at ito yung pagkakatawag sa'yo. Ito, bibigyan ko na lang kayo ng kaunting idea. Pero hindi to formula, kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi to formula. So, una, ayan, observe the word. Observe the word. May Bible ka? Basahin mo. Mangungusap yan sa'yo. Diyan mo malalaman anong calling mo. Nung one time, di ba, talagang depressed na ako nung, Lord, ano ba talaga? Gulong-gulo na ako. Ano ba yung calling ko? Ganito, ganyan. Bakit parang ang pakiramdam ko, ang bigat-bigat, parang walang purpose yung buhay ko. Pagbukas ko ng libro, nabasa ko, magtiis ka ng kahirapan, gawin mo to, gawin mo ministeryo ng isang ebanghelista. Doon ako, direkta na to, Lord, direct to the point na to. Gawin mo ang ministeryo ng isang ebanghelista. Doon ako na eto nga pala yung pagkatawag mo sa akin, Lord. Pero gusto ko kasi na encounter Gusto ko mismo ikaw pumunta sa harap ko. Eto gawin mo. Ganyan. Ito yung calling mo. Ganyan. Gusto natin yun, di ba? Gusto natin yung mga Old Testament na ways. O, di ba? So observe the word, observe the Bible. Just basahin mo yan. So mangungusap dyan si Lord sa'yo. Ayan yung una. Yan. O eto na lang, bibigyan ko isang hari na rin. Ito, si King Osias. Ito, bilib na bilib ako dito. 13 years old pa lang to, di ba? Nung tinawag siya ni Lord. At nakita, nahanap yung libro ng kasulatan ni Moises. Yung Book of the Law. At nakakatuwa dito kay Isaiah. Yan. When the king heard the words of the Book of the Law, he tore his robes. Nagsisi rin siya, di ba? Iba-iba yung way nila ng pagsisisi. Pinunit niya yung damit niya, nagsisi siya. Tapos anong ginawa niya? Nireform niya yung bansang Juda. 'Di ba? Inano niya yung mga Diyos-Diyosan, pinatanggal niya yung mga false prophet, mga lahat 'yon pinatapo niya, pinasira niya yung mga 'Di ba? Ayun yung naging calling niya to reform the kingdom of Judah. So wala nang pumunta, hindi na nagpakita sa kanyang Panginoon para sabihin na yun yung calling niya. Dahil nabasa niyo lang yung Book of the Law, at nalaman niya yung kalooban ng Diyos at yun naging calling niya na ito yung calling ko bilang hari, ililinisin ko yung bansa ko. Diba? Yan. So maraming presidente dito may calling. Bigla nagkaroon ng calling, lilinisin ko yung corruption. Bigla niya naging calling yun. O, diba? Dahil na-expose na yung corruption. O, hindi ko na alam kung involved ba siya doon. Hindi natin alam yun. So, ayun no naging calling niya. Kailangan nyo lang observe the book of the law, the Bible. Observe nyo lang yan. So, pangalawa, observe the season. Ito, mahalaga din to. Observe the season. Gaya na lamang si Jesus Christ, gawin nating halimbawa dito. Pansin nyo, bakit si Jesus Christ nag-start ang ministry at the age of 30 plus? Di ba? Hindi siya nagmadali. Wala pa siyang pinagaling, wala pa siyang kung anumang ginawang himala, wala. He observed the season. Ito yung mga panahon ng kabataan ni Lord, di ba? Yung sa After 3 days, they found him in the temple court, sitting among the teachers, listening to them and asking them a question. Si Jesus to, nakikinig sa mga teacher. Tapos hindi tayo nakikinig sa mga magulang natin. Hindi tayo nakikinig kung kani-kanino. Si Jesus nga nakinig sa teacher. Di ba nagtanong pa? Oh, grabe na, na tayo, hindi tayo nakikinig. Tapos di tayo nagpapano, di ba? So, eto yung ginawa niya. While he is observing the season, nilagay niya yung sarili niya sa pag-aaral. Tinalagay yung sarili niya sa pag-aaral. Di ba? Pakikinig at pagtatanong. Di ba? Because he has a human part. He is a full of God. He has 100% God, but he is also 100% human. So, yung human side niya kailangan matuto. Di ba? So, yun yung ginawa niya. Nung time na hindi ko pa panahon Di ba, inanuhan nga niya yung mama niya, na-rebuke niya. Gusto na ng magulang niya, gumawa siya ng himala, gumawa siya ng alak. Sinabi niya, hindi pa ko papanahon, di ba?
Pero ginawa niya pa rin as obedience sa kanyang ano. So, yan, si Jesus, He observed the season. He respect his season. So, sa mga kabataan ngayon, di ba? Totoo naman na talagang may rights tayo pumasok ng relasyon, may rights tayong piliin, mag-decide para sa sarili natin, may rights tayo na magpakasaya, pero you need to observe the season. Ito na ba yung tamang panahon, right time para pumasok sa relasyon? Ito na ba yung right time para mag-enjoy? O ito pa yung right time para matuto? Ito na ba yung right time para gawin ko tong bagay na to? O I need to wait for the season. Di ba ano sabi ni Solomon? Everything have its own season, di ba? May season ng pag-aani, may season ng pagtatanim. So we need to respect the season. Yeah. So we need to know the season. Because that season, that's the season to grow. That is the season of preparation. Diba? Sometimes God called us for that. So, we need to observe the season. So, habang wala pang sinasabi si Lord sa'yo, na sabihin natin gagawin niya, you need to be faithful sa kung ano man yung season mo ngayon. Kung season mo ngayon maging estudyante, magpaka-estudyante ka, magsipag ka, magsikap ka. Kung season mo ngayon magpakatatay, magpakananay, o magpakaate, ano man. Diba kung season mo ngayon magtrabaho ka. Until God called you to do something different. Kagaya na lamang ako po bilang dati naging merchandiser. So habang pag ginagawa namin, meron talaga kaming task mag-refill ng mga shelves. Refill. Pero pagka tinawag kami, pinapage kami sa customer service, kailangan namin iwan yun. Yung pagre-refill, lahat yun, iwan namin. At pumunta sa customer service at alamin, bakit po kami tinatawag? Ano pong kailangan? Eto, tulungan mo muna to, si ganyan, ganito. At kung hindi namin gagawin yun, mapapagalitan kami. Maaari kaming matanggal. So, ganun din, habang inaantay mo yung pagtawag sa'yo ni Lord, just do your thing. Gawin mo lang yung dapat mong gawin sa season na to. Diba? That also a God's calling to you. Pagkatawag din ni Lord yan eh. Pagkatawag din ni Lord sa'yo na maging mabuti kang anak, maging mabuti kang estudyante, maging mabuti kang nanay, tatay. Pagkatawag din yan sa'yo, maging mabuti kang lingkod mo na ngayon, maging mabuti kang taga-linis ng church, maging mabuti kang taga-ayos ng upuan. Lahat yan. Maging mabuti kang tagapakinig. Maaring yung season mo niya yun is maging tagapakinig muna. And God soon will use you para sa dakilang bagay. May isang pastor nga, ang talagang gusto lang niyang gawin, maglagay lang daw siya ng, alam niyo yung dati na ginagawa, yung film, para makita yung sa screen. Yun lang hanggang sa dumating yung calling talaga sa kanya ni Lord, naging pastor siya. So, I acetate, di ba? So hanggang sa talagang tinawag siya, sinabi ng pastor, sige, mag-preach ka dito. Nag-preach siya, nakita, uy, grabe, may gift ka dito. So siya na yung naging kasama na siya sa mga pastor na nagpipreach sa church. Hindi siya nag-aral. Hindi siya tinawag lang siya, sinabi lang niya, may conviction siya kay Lord. Hindi yung pastor yung nagtawag sa kanya, sabi niya, may conviction ako kay Lord na mag-preach, gano'n. Tapos kinonfirm, talaga, sige, mag-preach ka na next week. Di ba? So, ganun. Tapos nag-preach siya, nalaman ng pastor, si Lord nga yung tumawag sa'yo mag-preach. Dahil powerful ng preaching mo. Okay, hindi siya nag-aral. Si David D. Gayon Hernandez, kung kilala nyo. Si Pastor David D. Isa din yun sa mga pastor na pinapakinggan ko. So, yun. So, ayun yung pangalawa. Yung una, observe the word. Pangalawa, observe the season. Pangatlo, observe the situation. Ayan. Eto na, di ba, observe mo na yung sitwasyon. Marang baka tinatawag ka na, baka may nangangailangan na dyan ng magpipreach, o baka may nangangailangan na dyan ng tatayo, o sa kakanta, o gagawin to. Obserbahan mo. O baka may nangangailangan ng, si Kuya Arman, nangangailangan ng katuwang sa, obserbahan mo, ano bang sitwasyon na to. Di ba? So, eto, basahin ko po yung So, sa Luke
Ito, di ko alam yung verse na to, pero nakalagay ko, sinulat ko siya. When he saw, ito, si Jesus Christ nagsasalita. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord for the harvest to send out laborers into his harvest. So, eto, pansin nyo si Jesus Christ, inobserbahan niya yung mga tao. He saw the crowds, nakita niya yung mga tao. He had compassion to them. So, saan bang bahagi, ano yung bagay na nakikita mo na you feel compassion for the people? Baka tinatawag ka doon sa mga tao na yun. Diba? Kung naaawa ka, nakakita ka ng pulubi sa daan, naaawa ka, you feel compassion for them. Baka tinawag ka para mag-charity o baka tinawag ka para support sila, di ba? So, wag mo na ipag-pray na may gamitin ng tao na para sa kanila. Ikaw na. Di ba? Baka ikaw na yun. Kahit sharean mo lang sila ng pag-asa mula sa Panginoon. Kung wala ka pang pera ngayon, ito yung madalas din ko din ginagawa. Minsan, pag wala akong maibigay, minsan sinesharean ko na lang sila, pinapalakas ko na lang sila, pinapaalala ko na lang na mahal sila ng Diyos. Ayun yung ginagawa ko po minsan kapag pupunta kami ng anak ko sa mall, tapos may nadadaanan akong ganito. So, minsan wala akong maibigay, minsan barya lang, pero yun may mensahe na na mahal kayo ni Lord. Yun lang, paalalahan ng higit pa yun sa pera. Di ba? So, yun. Ano yung bagay na you feel compassion about it? Di ba? Then yun, baka that's the time tinatawag ka na ni Lord para doon. Diba? Kagaya sabi dito, diba? The harvest are plenty, napakarami ng aanihin. Pero yung mga mag-aani, mukhang in love pa rin. So, di makapag-harvest, no? Joke lang. So, ayan. So, marami na aanihin. Pero konti yung mag-aani, kaya talagang kailangan natin pag-pray na maraming mag-aani. Diba? So, tayo rito, maging personally mo si Lord. Lord, saan akong harvest? Saan ako dapat? Ano yung dapat kong gawin? Meron at meron kang magagawa. Huwag mong maliitin ang small beginning, sabi nga. Diba? Minsan kasi gusto natin maging pastor agad, dito kagad mang-share. Pwede rin namang may mga simpleng na pwede mong sharean natin si Brother Espiritu dyan. Diba? Na, dito, sharean nyo yan. Diba? Huwag mong maliitin yung ginagawa mo na yan. Pag na-win mo yan, libo-libong mga anghel magdiriwang para sa tao na yan. Diba? So, huwag natin maliitin kasi parang inisip natin, maliit na bagay lang to, dito papansinin ni Lord. Yung pagbibigay mo ng 10 piso sa tao na nanghihingi dyan. O kung ano man maliit na bagay na parang tingin mo, kailangan, gawin mo lang. Maliit lang yan. Lahat ng maliit, di mo alam, nagbubunga ng malaki. Diba? Sabi nga, kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka lang din sa malaki. So, vice versa. Yan. So, observe the situation. Ano na ba situation ng kapaligiran mo ngayon? Diba? Saan ba sila nahihirapan? Ano ba yung problema sa lugar na to? Ano ba yung problema ng tao na to? Diba? So, you could offer help. Tinatawag ka rin ni Lord para doon. Para tumulong. Para maging solusyon sa problema at hindi para maging problema. Madali maging problema, no? Pero ngayong Christian na tayo, dapat tayo maging solusyon. Diba? Ang calling natin ay maging solusyon sa problema ng mundong ito. Yan. So we have a personal calling din kay Lord. Diba? So ayun yung personal calling natin. Kailangan maging in tune tayo. Meron din ito na yung yung may general calling, merong personal calling. So merong mga tao talaga na tinawag ni Lord for the ministry para talagang mag-serve para sa Kanya. So ito yung kagaya na lamang ni Samuel, di ba? Na talaga tinawag siya ng Diyos, narinig niya yung tinig ng Diyos. So may mga ganong instances pa rin. Sometimes may dreams na binibigay sa'yo ni Lord na ito gawin mo. Mayroon lang din akong dreams before na gano'n na nangangaral daw ako ng salita ng Diyos sa labas. Tapos
may paparating na napakakapal na ulap papunta sa amin. Tapos habang nangangaral ako, bigla daw akong inangat sa hangin. Tapos pag angat sa akin, pinagbabato daw ako ng mga tao. So di ko maano yung dream na yun, pero yun nga parang confirmation ni Lord doon na sa evangelism ako, sa labas talaga ako gagamitin. Hindi para pastor o kung ano man. So, doon ko pinanghawakan ko yung dream din na yun. Diba? So, yeah, may mga personal ways si Lord para tawagin tayo. May personal din si Lord, hindi lang naman, may personal din si Lord, kaya nga ni Brother Jay. No? Kailangan lang natin talagang isik siya, hanapin siya, maging pamilyar sa boses niya. Di ba? Para alam natin, alam mo, si Lord to, hindi to kutob ko lang, o hindi to ano ko lang, si Lord tong nangungusap sa akin na gawin ko to. Di ba? So, kailangan natin malaman, maging in tune tayo palagi sa kanila. Tandaan natin, di ba, nung yung time ni, nung Acts, di ba? So, nasaan sila? Nagkakatipon-tipon sila. Nasa tama silang lugar, unang-una. Huwag mo asahan na mangungusap sa'yo si Lord, nasa club ka o kung ano man. Diba? Nasa tama ka dapat lugar. Nasa tamang environment, yung tao, nandun sila nagkakatipon, nandun yung mga kapwa niya mananampalataya. Diba? So, nandun sila sa tamang lugar, tamang environment. So, yun yung dalawang bagay na mahalaga din para marinig natin yung calling ni Lord. Diba? After no, nagkatipon sila, bumaba yung apoy na parang rumaragas ang hangin. Diba? Tapos lahat sila napuspos ng banal na espiritu. So ba natin maranasan yun? At doon nag-start yung calling sa kanila, bawat isa sa kanila. Diba? Ay pahayag nila yung mensahe ng Diyos. Yung iba't iba yung tao, yung mga nakarinig sa kanila, iba't iba yung lengguwahe ng mga tao nakarinig sila, pero naiintindihan sila sa sarili nilang lengguwahe. Ang Diyos merong lengguwahe, kailangan lang natin, naghahanap lang siya ng vessel para i-interpret yung language niya na yun. Diba? God is, So, ginamit yun. Yun yung unang beses, diba, na nagkaroon ng ganong manifestation. Diba? Then, doon na nag-start yung calling ng church. Doon na nagsimula yung church age na tinatawag. The called out ones. Yun ang ibig sabihin ng church. Kaya itong lugar na to, place of gathering lang to. Ang church tayo, kayo. Nanariyan. Tayo mga tinawag, tayo yung church. Kaya huwag kayong magpapaniwala na may lalapit sa inyo pag hindi kayo kapanig sa church namin, is hindi kayo ligtas. Di ba? Tayo ang church. Bawat isa sa atin ay katawan ng ating Panginoon. Bawat isa sa atin tinawag ng Diyos. We are the called out ones. Yun lang naman meaning ng church eh. Huwag na natin di ba? We are the called out ones. At tayo tinawag. So kagaya sabi ko, 2 beses kang tatawagin ni Lord. Una, repentance. Pangalawa, calling niya. Or into ministry. Yan. So, napakabuti ng Diyos sa atin. No? Time na, sabi ng ating kapatid na. No? So marami pa akong gustong i-share doon. Pero yun na yung mahalaga na inyong napakinggan. At nawa na lahat ng yun ay ating naunawaan. At tayo manalangin. No? Pwede tayo tumayo saglit. At kantahan natin ang ating Panginoon, si Steya. At ibuhusan natin. Ito yung time to release. Yan. Actually, yung pahinga, ito na. Ito yung tunay na pahinga. Diba? Ang calling ni Lord is pahinga natin. Ang pagkatawag ni Lord ay isang pahinga sa atin. Hindi lang ito isang trabaho na dapat natin gawin, kundi ito isang pagpapahinga para sa atin ng Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, kailangan lang natin observe. Kung gusto malaman mo yung calling ni Lord sa'yo, just observe the word. Observe the seasons. Observe the situation. Doon magiging malinaw ang lahat. Walang pinipili si Lord.
sa atin. Imagine si Peter, bago siya tawagin ni Lord, sinabi niya, Lord, kayo lumapit sa akin, ako'y marumi, ako'y makasalanan. Kaya yung ginawa ni Lord, sige, babaguhin ko yung pangalan mo. Ikaw na ngayon si Cephas. Yung Simon na nangangahulugang malambot, ngayon gagawin kong Peter na nangangahulugang bato. Babaguhin ko yung pagkakakilanlan sa'yo. Acknowledge mo na ikaw yung makasalanan. At imagine si Peter pa yung pinili ni Lord para mag-lead. That's how good our God. If you just acknowledge His calling, if you just hear His calling, na magsisi, i-acknowledge kung ano yung dysfunction sa atin, kung ano yung karumihan natin, kung ano yung kasalanan natin, kung ano yung kahinaan natin, just acknowledge it. I-acknowledge mo lang. Alamin mo lang. Tumingin ka lang sa salamin, tingnan mo kung ano yung marumi. Here, O God, we acknowledge our sins before you, Lord, and we confess it before you, Lord. Kami, mga tao na may maruming dila, may maruming paningin, may maruming pag-iisip, may maruming puso, Panginoon. Lord, nawa ang inyong apoy, Lord, ay linisin kami, Lord. Nawa ang inyong apoy, Lord, ay tupukin yung bahagi na yon na marumi sa amin, agad. Linisin mo kami, Lord. Dalisayin mo kami, Panginoon. Sa ganun, Lord, sa iyong pagbabalik, O God, ay matagpuan kami. Ganap, Panginoon. Sa Espiritu, sa kaluluwa, at sa aming katawan, Lord. At sabi mo nga, Lord, tapat ka, Lord, tumawag sa amin. At gagawin mo ito, Lord God. You will do it, Lord. You will do it, O God. Dahil alam mo, hindi namin kaya, Panginoon, Lord. Namin nagsasabi na kailangan gawin to, gawin yan, para sila ay maligtas, Lord. We don't accept that, Lord. We don't believe in that, Lord God. We only believe on you, Lord God. The Lord na ikaw na yung nagtakda ng kaligtasan na yun, Lord God. Ikaw na yung gumawa, Lord God, ang bagay na hindi namin kaya, Lord God. Sabi nga sa inyong kasulatan, Panginoon, we are fall short to the glory. And we are died in our sin, Panginoon. Namatay kami sa kasalanan, Lord God. So how could we able to earn your salvation? To earn heaven, Lord God. That precious heaven. That glorious heaven, Lord. We don't deserve that place, Lord God. We are so filthy, Lord God. We are so dirty, Panginoon. Dudumisan lang namin ang lugar na yan, Lord God. But thank you for your blood, Panginoon, that shed on the cross, Lord God. That enable us, that cleanse us, Lord. Thank you, Lord, for cleaning us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You do it, Lord. You do it before, Lord God, and you do it again, Lord God. You will save us in our financial problem, Lord. You will save us in our depression, in our anxiety, in sickness, Lord, and even in death, Panginoon. Sa iyong pagbabalik, Lord, wala nang makakaranas ng kamatayan. Wala nang makakaranas ng kahirapan. Wala nang makakaranas ng kalungkutan, ng kagutuman, ng kakulangan, Panginoon. We are looking forward for your return. We are here, Panginoon. Oh, how you never turned out. Hallelujah. Let your fire consume us. Just ask for you. Ask for your comfort.
We ask for your I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. We long to hear your voice, Lord, calling our name. Lord, we long to hear your voice calling our name. Like what you did to Samuel, Panginoon. Samuel. We're longing, Lord, that we called our name, Lord, because you knew our name, Lord God. And all the rest of the question, You're so faithful. You're so faithful. So good to me. You're so Oh, good. I can't believe how you love me. Dapat What a ganda. friend you have We should not fear anyone. so Hindi namin dapat katakutan anumang bagay, Lord God. oh God, Because we know the one who called us is faithful. how you You are faithful, Lord God. Walang kakulangan, Lord. Walang kakulangan, Panginoon. Hindi kulang ang aming kapabilidad, Lord God. Hindi kulang ang aming resources, Panginoon. Because, Lord, how you love me. once na tinawag mo kami, Panginoon, you sustain all our needs, Lord. You sustain our calling, Lord. Oh God, You're the one who sustain it, Lord, because you're faithful, Lord. how you We're love me. You have for every moment, for every open door. I call you faithful, and Come I to just the fire wanna because the voice is in it. for every mountain, Come to the fire. for every time You you will sing. You will hear. You will hear the I voice call of you the Lord. faithful. Come to the fire and you will hear Just wanna His calling. for your forgiveness, for how you never turned away. Thank you, I Lord. call You're you faithful. You're faithful. You're and faithful. I just wanna thank you, Lord, for your salvation. He paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. Let You everyone have hear, Lord, been hear your call. Let everyone hear your call. Everyone here will hear your call to their lives, Lord. They will know where do you call them, Lord. They will know. What a friend you have been. You will equip them, Lord, to do. So You will good to equip them. me. You will provide everything. I can't believe how you love me. Hear the voice of God. Hear the voice. Open the ears of your heart. And hear the voice of God. He's calling you to do something right now. That small voice that you're